Magandang araw, ito po si Raymond Villanueva, ang inyong guest host sa pilot episode ng Bayan Muna Podcast. At syempre kasama natin ang muka ng Bayan Muna bilang first nominee, si Attorney Nery Javier Colmenares. Magandang hapon, Nery. Magandang hapon din, Raymond. Bagong mukha, tiyan muna. Yan. Magmerienda ka. Ito lang yung maliit naming merienda ngayong araw dito sa bahay. Magitig lang natin. Kasi madalas itong pasalubong ni Casator pag siya galing Pampanga. Produkto ng Santa Rita, Pampanga o Campo pa. Galing to kay Casator, ano? Bigay niya yan. Oo. So, pakita lang namin sa viewers, ha. Ito yung pagkain na walang basura. Walang itatapon. Bakit? Kasi pwede mong kainin pati balat. Yan. Turones de Casoy na Ocampo Lansang Delicacies, Santa Rita, Pampanga. Suportahan po natin ang mga maliliit na negosyo, lalo na yung mga lokal. Tama, Nery? Tama yon. Welcome mo naman ako dito sa iyong bahay. Is welcome dito sa medyo liblib na kami kasi medyo mahirap puntahan to. Pero at least medyo tahimik dito sa bahay namin kaya makakapagtrabaho kung may sinusulat lalo na kung mga pleading sa korte. So welcome to our house dito sa Quezon City. Pero ikaw, Nery, taga Negros ka naman, di ba? Taga Negros, Bisaya, gihapon. So, actually, pamilya namin galing sa Negros, Iloilo, Cebu, at meron kami sa Davao, sa Samal, at sa Davao Oriental. So, basically, Bisaya in general. Cebuano man o Ilonggo ang aming pamilya. Para lang ma-establish natin roots and claims galing ka sa maraming bahagi ng Pilipinas. Doon sa Iloilo, merong Colmenares District Hospital doon eh. Ano mo si Dr. Colmenares? Well, ang isang doktor doon ay kapinsan namin. Pero nagmula yan doon sa lolo namin, Jesus Colmenares. O yun ang pangalan ng hospital. Yes, kasi naging acting vice governor siya dati ng Iloilo. A long time ago. Panahong yun. Siya yung mga lolo ko, para na-involve sila sa politika. So yung aking great-grandfather naging mayor ng hometown namin sa Negros, La Castellana, way back in the 1940s. Yung grandfather ko talaga, yung tatay ng tatay ko, naging mayor din ng aming hometown. I think 1921, one of the youngest mayor siya. Kasi parang mga 22, 23 years old siya na naging mayor siya ng hometown namin. 1920s. So, yan, may political lineage din kumbaga sa Colmenares side namin. Pero hindi kilala yung Colmenares bilang political dynasty kasi meron namang mga hindi kami nagsabay at all. 1920s yun. 1940s. Tapos ako na lang ang Colmenares na nasa politika. Sa mother side ko, Javier. So, malaki ang Javier eh. Pero antike yung lolo ko. So, ang politician siguro na masabi natin doon ay si Evelio Javier. Yung panahon ng... Yeah, so galing sila Antique, din ng Iloilo, din ng Negros. Yung aking mga lolo sa Javier side. So, yon yung aming kumbaga So, Evelio Javier, hero syempre yan sa pamilya namin. Hero naman siya ng buong bansa. Sambayanan. Kasi pinatay siya nung kasagsagan ng aftermath yun ng Marcos dictatorship, so to speak. At isa siya sa leading opposition nung panahong ng martial law. So, we're very proud of Governor Evelio Javier. Pero yun ibig kong sabihin. Hindi naman kayo katulad ng mga lumang pamilyang nasa politika na naging dynasty, hindi na umalis, at hindi kayo lumaking mayayaman. Hindi, yung grandfather ko mayor, pero hindi niya naman pinaupo yung anak niya o yung great grandfather ko, mayor din. So ang tatay ko talagang nag-aral, tapos hindi niya natapos ang pag-aaral niya noong mga siguro 1950s.
So, security guard actually yung tatay ko. Nung panahong hindi siya nakatapos ng pag-aaral, parang third year college lang siya. So, nag-security guard siya. Pero na-promote siya later on sa government, bank eh. So, naging siya, parang loans appraisal officer, yung nag-a-appraise ng mga loans. Kaya matagal nang sinasabi ko na ang contractualisasyon, kung gusto may paraan eh. Kasi in a sense, security guard ang tatay ko, pero dahil hindi naman siya contractual, may chance siya na ma-promote ba. Unless ba? Yeah, of course, tumaas yung kanyang pwesto. So kahit pa paano, nakatulong yon. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na pag security guard ka, contractual ka na lang. Kung gusto yun, may paraan katulad nung nangyari sa tatay ko. Pinapangandakan katulad nung nakaraang mga araw, lumabas yung listahan ng mga successful bar candidates. Kadalasan dyan, may mga security guard na habang nagbabantay sa gabi, nagre-review. Yes, may mga ganun eh. May mga ganyan na mga instances na may kilala ako na talagang kahit doon sa bangkong tinatrabaho ng tatay ko, mayroon doong empleyado lang siya, nagre-review siya pag umaga, habang nagtatrabaho. Pag break, nagre-review siya. Tapos pag gabi, pasok siya sa law school, evening class. So pwede naman 'yon kung kung gustuhin lang. Yun nga ang isang problema. Sa ngayon medyo mahal na eh. Mahal na para magpaaral ng anak mo sa kolehiyo. Yung law, hindi lang kolehiyo yun eh. Meron kang 4-5 taon sa college, tapos may 4-5 taon ka ulit sa law. So, almost 10 years. Huwag natin pasukin yan dahil pareho tayo natagalan bago gumraduate. Pareho ba tayo? Magkaklase tayo sa economics. Correct. Oo. By the way, sa mga hindi nakakaalam, San Beda kami San Beda kami ni Raymond. Ako na natin, patunay, mabilista kami. Pero para lang, mapuspos natin yung history ng pamilyang Javier Colmenares bilang public servants. Last week, merong na-post na photo sa iyong Facebook na Angela Colmenares Elementary School. Saan yun? Yeah. Oo. Mga pinsan namin. Oo. Mga pinsan, pamangkin. Oo. So, pamilya ng public servants ang Javier hindi naman sila Colmenares. Tumatakbo talaga sa Hindi politika. politiko, pero public service. When you serve the public in many ways naman, katulad ni Ella, part yun ng service niya. So, at ang iba pang mga, not necessarily kasi sa gobyerno ka eh. Kaya kami sa bayan muna, palang proud na proud kami dyan na kami ay gumagawa ng public service o tumutulong sa mamamayan sa loob man o sa labas ng Kongreso. In or out of government? In or out of government. Katulad wala naman kami sa gobyerno, pero in the past 3 years, wala naman kami, hindi ka nakaupo ang bayan muna ngayon, marami hindi nakakaalam yan, pero hindi kami nanalo for some strange reason, hindi kami nanalo noong 2022, whereas noong 2019, 1.3 million yung boto namin, number 2 kami sa party list, 3 kongresista namin, noong 2022, 0. Siyempre, maraming sospecha doon sa nangyaring dayaan o atake noong 2022, pero sige na, ang punto, wala kami sa loob. Pero nagre-relief operations kami sa mga nasalanta ng bagyo, nag-gather kami ng magdo-donate. Mga issue ng taong bayan, mga issue ng presyo, issue ng human rights violation o issue ng mataas na mababang sahod halimbawa at korupsyon, nandiyan kami. Kaya ako bilang abogado, yan ang isang advantage namin sa bayan muna. Hilera yung mga kasong sinasampa namin sa Korte Suprema. Kahit kasi wala ka sa Kongreso, kahit hindi ka public official, so to speak, no? You can still file cases So, nag-file kami ng kaso laban dyan sa Maharlika na yan. Nag-file kami ng kaso laban sa confidential funds. Last year pa yan yung confidential fund, hindi pa siya sikat. Kaya nauna ang bayan muna na bumira ng confidential fund bago medyo sumikat ngayon sa ilalim ni Sara Duterte. Nag-file din kami sa Unprogram Fund ng kaso laban sa Unprogram. PhilHealth. Yes, PhilHealth. Dati pa yan, final na namin yan para hadlangan yung paglipat ng pondo mula sa mga GOCCs, di ba? Nag-file din kami, ang bayan muna, counsel din kami sa lahat ng mga chopper at operator sa buong bansa na
sinasagasaan nitong modernisasyon kuno na lalong naglulugmok sa kahirapan ng mga tsuper at mga operator. Kami rin yung lawyer dyan, Bayan Muna din. So, kaya kahit saan pumunta ang Bayan Muna, may mga tsuper na lumalapit sa amin at sinasabing, Kung, attorney, salamat sa pagtulong sa amin. Kasi, siyempre, hindi naman sila mayaman katulad ng mga Hindi nga malalaking inaakala. operator, mga dambuhalang mga kumpanya o korporasyon. Hindi nga inaakala, lalo na ng mga karaniwang tao, wala sa Yes, Kongreso, yes. Bayan Muna. Lalo nitong sunod-sunod ng baha at bagyo. Yes. Kasi nakakapag-relief kami at yun kasi, at yan, I'm very proud of that. Ang Bayan Muna kasi since 2001, nag-upo kami sa Kongreso. Talaga kami, kilalang kilala na mapagkatiwalaan, hindi kami nangungurakot. Hindi kami nagpayaman na katulad ng mga mansyon na maraming. Hindi. Hindi maku-quadcom corruption. Hindi. Kaya nga, hindi kami takot bumira sa mga kurakot kasi wala sila makuha laban sa amin eh. Yan ang problema pag ikaw ay nangungurakot din, pag medyo bumira ka na sa mga kurakot sa gobyerno, syempre sabihin nila, may resibo kami sa iyo ha. Hindi kami takot dyan kasi alam namin wala silang mahanap na korupsyon. Ngayon, dahil yan sa kredibilidad ng Bayan Muna, pag humingi naman kami ng donasyon, tulungan naman natin yung nasalanta ng bagyo, tulungan naman natin yung Kanlaon. Kanlaon, hometown ko yun eh. La Castellana eh. Kaya mabilis silang tumulong. Kasi alam nila, Bayan Muna, darating ito sa taong bayan. So, silang humingi. Yung panawagan mo, itong pagputik ng Kanlaon, may mga nagbigay ng tulong? May nagbigay ng tulong. Dati pa, mga pagkain. Itong recent, na putok lang. At the next day, pumunta ako doon sa La Castellana, galing sa Maynila. Ni-distribute agad namin yung mga face mask na N95. Kasi parang bago na itsura nun. Bago eh. Parang Korean made siya eh. Tingin ko Yun na nga mas malungkot ako eh. Hindi formally. Dapat Pilipinas ang gumagawa ng mga, Diyos ko naman. Face mask lang yan ha? Face mask lang yan eh. Kaya sana natin yan eh. Ano bang klaseng gobyerno? Di sumusuporta sa mga lokal na negosyo at industriya. Nagagawa sana ng face mask. Distribute kasi hindi na sapat yung ordinaryong face mask pag bulkan eh. Yung ash, papasok pa rin yan eh. So, N95 siya. So, mga ganong instance, natuwa kami na the people continue to trust us na pag humingi ng donasyon yan, nila yan, i-distribute nila yan. At hindi namin nilalagyan ng Bayan Muna ang mga produkto kasi hindi naman walang repackaging. Hindi naman galing. Ito. Ocampo Lansang Delicacy sa harap. Pangalan ng politiko sa likod. Wala. Kasi hindi naman galing sa amin yun. Galing naman yun sa ibang tao eh. Di ba? So kung galing sa amin, siguro pwede mong sabihin, lagay na mong pangalan natin yan. Kasi hindi na... ugali sa amin yan sa Norte, Neri. Ugali ba yan? Nakakainis. Ijay Norte kan? When? Anyan na tiili mo Ijayan. San Pablo, Isabela, iba nagkami. Iba nagkaya. Yung ni tatang ko, Ilocano Isuna, taga San Manuel, Pangasinan. Ninanong ko ti taga Isabela, nga Ibanag. True-blooded Ilocano kagayam. So, taga Norte. Taga Norte. Taga Norte. So, iba nagayam ti kwa mo, ti pinagapuan mo. So, yeah. Anyway, yan siguro yung naman namin sa Bayan Muna. At least, we were able to provide services sa mamamayan at tinutuloy namin yung mga issue, may election man o walang election, sa loob man o sa labas ng Kongreso. Because our position is for the people. It doesn't matter whether we're in Congress or out of Congress, may election man o walang election. Yan, tingin ko ang measure sa isang tunay na public servant. Hindi yung nakikita mo lang pag may eleksyon, kundi kahit walang eleksyon, nakikita mo siya. Kaya naman, sa pagkakandidato muli ng Bayan Muna sa darating na eleksyon, meron ba kayong nararamdaman na hiya na parang hindi kayo na-deliver sa mga promises ng partido? Kami, prangka kami dyan sa mga promises. Kaya ang promises namin palagi, ilaban namin yung issue. Yun palagi ang aming promises. Kasi yan talaga gagampanan namin yan. Hindi kami pwedeng mga magbibigay kami ng kung ano magbibigay namin. Wala kami mabigay. Susungkitin ng between. Alayang buwan. Alam mo, yung ibang politiko siguro, nangangako sila ng tulay kahit walang ilog o kaya kalsada na walang patunguhan.
Pero kami, mas doon kami sa mga malalaking issue ng taong bayan. Um, Katulad ng pagpababa ng yun ang tatlong issue ng bayan muna ngayon: pagbaba ng presyo ng bilihin, angat ng sahod ng lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas. And yung pangatlo, yung laban sa korupsyon, kasi malaking dagok sa pag-unlad ng mamamayan o kaya sa anumang ayuda o tulong sa mamamayan yung korupsyon. So basically, yun ang pinapangako naming ilaban namin, at true to form yan. Hindi kami nagpumapalya dyan kasi ilalaban talaga namin yung mga issue na yan. Ilinaw lang natin para malinaw na malinaw. Ang bayan muna ay wala sa pwesto. Wala sa pwesto. Ngayon, wala sa loob ng Kongreso. Anong kailangan gawin? Ay, kailangan manalo ang bayan muna. Kaya nga ako ngayon pala, paglilinaw, kasi marami nagtatanong sa akin, tumatakbo ka bang senador? Hindi po ako tumatakbong senador ngayon. Tumatakbo po ako bilang first nominee ng Bayan Muna party list. Siguro, ang sunod ng bakit ka sa legislature? Bakit ka sa House? Hindi, ganito. Marami nang hinayang, akala nila na mas bagay ka sa pagtakbo sa senador. Kasi tumaas naman ang bilang ng boto mo nung nakaraang eleksyon eh. Alam mo, kahit saan ka, sa House ka o sa Senate, they're just the same. Bakit? Ang batas kasi, bago siya pumasa, kailangan pumasa sa House, pumasa sa Senate. So either way, okay lang yon. Kailangan ba maabogado ka para alam mo yung mga batas na ginagawa? Kahit sa Senado ka o sa House ka, whether abogado ka o hindi, pwede ka talagang magpanukala ng mga batas na na para sa mamamayan. You don't need to be an expert on everything, but at least you must have some knowledge of how to pass laws. So ako naman, House o Senate yan eh. Ang problema lang dyan, ito naman ang kabaliktaran nito, senador ka man o congressman ka man o congresswoman, kung wala ka namang ginawa sa 3 taon, o sa Senado 6 na taon, di paupo-upo ka lang. Wala ka namang file na bill. Pasayaw-sayaw katulad nung tatlo. Wala ka namang kaya nga dati sila ng term extension sa Chacha eh. Ang sabi ko, 3 term na tayo dito, 9 na taon, kasi daw maiksi masyado yung 3 years. Sabi ko, 9 years ka pag wala kang magawa sa stint mo sa House. Kasi maraming kasama namin, 9 years na dyan, 3 term eh. Kung wala ka pa magawa by that time ng 9 years, naiksian ka pa nun, di may problema kang malaki. Kasi kami naman sa bayan mo na, kahit first term ko eh. In fact, sa first term ko, ang unang privilege speech ko, imbestigahan ang Malampaya contract na kung saan hinuhutot ng Shell ang pondo para sa bayan. Pangalawang privilege speech ko, yung sa PCSO, yung dati, alam mo, dito nakasuhan si Gloria Arroyo later on eh. Yung confidential fund, ginastos sa kung saan-saan, di ba? Sa PCSO. So, yun. Na problema pa rin natin hanggang ngayon. Correct. Yung kay Garma. No, kasi ibig sabihin, kulang pa ng mga progresibo at pro-people na dyan sa Kongreso, sa House man o sa Senate, and of course, sa executive din. Pero ako naman, umaasa ako dyan na darating ang panahon, may mga makabayan, makamamayan na mga kongresista o senador na ma-elect, katulad ng mga makabayan senatorial candidates ngayon na sana ma-elect. Arlene Rosas, Franz Castro, sayang lang si Raul Manuel ng Kabataan eh. Alanganin yung edad eh. Kulang siya sa para pwedeng mo senador. By a few days. A few days. Oo. Pero masyado na siya matanda para sa third term as Kabataan Youth Representative. Yes. Alam mo, pag hindi lang yan prinsipyado sila Raul, pwede pa nilang ipilit yan eh. Kasi maghabol ka sa Tambol Mayor. Pero a few days lang naman ang diferensya eh, di ba? But they're very principled na hindi, kung mali na yan ang rules, yan ang rules.
Kaya kami sa bayan muna, ganun din kami mag-isip. Kung tama ka, tama ka. Pag mali ka, mali ka. Kaya wala kaming problemang berahin ka kahit presidente ka ng Pilipinas kung may mali ka. Ganun nga, Neri. Sa um, paghahabol ng bayan muna laban sa mga korap, pagsasampa niya ng mga reklamo kahit hindi expedient or wala namang mapapakinabangan ng bayan muna, kundi prinsipyo lang yung pinaglalaban, hindi ka pa ba nananawa? Kasi nga, kinasuhan ka na ng katakot-takot. Nired tag ka na. Still, gusto niya ibalik ang bayan muna sa Kongreso. Yeah, well, actually, lahat naman tayo, syempre, habang tumatanda, hindi, napapagod din minsan. Pero ang inspirasyon lang naman namin dyan yung taong bayan eh. Alam mo, ako naniniwala talaga ako na darating ang panahon na magbabago naman, magkaroon ng social reform sa bansa natin. Palagi ko nga sinasabi yan eh, pag tinatanong ako ng tanong na yan, hindi ka ba napapagod? 1980s pa lang, human rights advocate ka na, hindi ka pa abogado, tapos hanggang ngayon, human rights pa rin. Sabi ko, dalawa lang basic principle dyan. Palagi kong sinasabi niyan. Yung una, trust. Tiwala sa kapasidad ng mamamayang Pilipino na baguhin ito para ang lipunan for the better, no? Ganun ang nangyari ng EDSA, di ba? Sino ba naman ang maniwala na si Marcos, one of the most powerful dictators in the world, ay patumbahin ng mamamayang Pilipino, di ba? So they have the capacity, the Filipino people have the capacity. And as long as you believe in, as you have trust, palagi kong sinasabi, therefore you inevitably go to the next most important principle that keeps us going, and that is hope. Kasi because you trust, therefore you hope. Pag hindi ka naniniwala sa kapasidad ng mamayang Pilipino na kaya niya pang baguhin, tanggalin ang korupsyon, o ayusin yung buhay, ang lipunan, di wala ka ng hope. Kasi sabihin mo na lang, ay wala na mangyayari dyan, rally-rally kayo, walang mangyayari dyan, di ba? But as long as you trust that capacity, then you will always have hope. The moment you lose trust on the capacity of the Filipino people, then hindi ka na aasa. Matulog na lang tayo. Parang gano'n, wala namang mangyari dyan. Pero example yung EDSA eh. Sino bang maniwalang kayang gawin pala ng mamamayan yun? At diba? Inulit pa. At inulit pa. Diba? Twice. Not once, but twice. So, ano lang, hindi ka ba nagsasawa o hindi ka ba napapagod? Ako, as long as sabi nga nila, habang pari ka, kailangan mo magmisa. Di ba? Kung ganun lang ang ano. So, yeah, we're there. Bayan muna. Handa naman kaming manilbihan sa mamamayan. So, kung palaring kami sa 2025, mas malaki maitulong namin dyan sa house. Kasi, hindi mo man lang natanong, marami-rami na rin mga oposisyon ang mag-graduate eh. Si Franz Castro ay graduate na rin, di ba? So, kaya siya tatakbong senador ngayon. Sa Makabayan Coalition. Sa Makabayan. Si Arlene Brosas ay graduate na rin. So, tatakbo na rin siyang sa Senado. Si Raul Manuel, Congressman Raul Manuel, ay di... Mate-technical ng kanyang edad. Umalis na siya. Ibig sabihin, hindi na siya tatakbo. No? Ang pinapatakbo ngayon ng kabataan ay si Rene, di ba? Attorney Rene ko, isang abogada na batang babaeng abogada. Kahit ng ibang mga opposition dyan, like Kong Edsel Lagman, ay graduate na rin. So, kailangan kasi may checks and balance dyan sa house eh. Hindi pwedeng yes men, yes women lahat dyan. Kahit paano, sabi nga ng kaibigan ko, Neri, alam mo, I may not agree with bayan muna all of the time. Pero I really certainly agree na dapat nandiyan kayo kasi kayo yung nag-checks and balance eh. Ayaw ng tao actually ng isang, sabi ko nga sa kanya, anong gusto mong kongresista? Yung pag may mali ang presidente, binibira agad? O yung kongresista na kahit mali na ang presidente, tahimik lang. O yung kongresista na lumilipat sa partido ng bagong presidente, balimbing agad. Kasi naman yung mga sobrang tahimik, di ko mambibig nakasahod ang palad. Correct. So, in the end, sabi ka ng kaibigan ko, mas gusto ko yung katulad nyo na independent sa kung sino man nakaupo sa Malacanang. Pag may mali, di talagang trabaho ng kongresista na i-checks and balance yun kaysa sa daw na kongresista niya, sabi niya sa akin.
na kung sinong presidente babalimbing doon kasi mahirap yung ganong tipo ng kongresista or senator for that matter wherever you are na balimbing ka. Pag-usapan natin yung trust and hope. Particular sa kaso mo. Ang isang saray ng lipunan na tingin ko yung trust ay nakuha mo, senior citizen. Yeah, oo. Actually, ang ano yun ang laban na yun, sinimulan ko yun. Second term ko pa lang Yun na nga ang point ko sa mga gustong mag-term extension Second term, kung magtrabaho ka lang, may malaking issue kang pwedeng ilaban. At yun yung yun yung 2,000 dagdag sa SSS pension at 2,000 kada buwan din sa social pension naman. Yung mga hindi members ng SSS ba or GSIS. Actually, alam mo, sinimulan ko yun noong 2011 ata na nagsalita ako sa plaza. And then, pagbaba ko, may mga senior citizen, so to speak, no? Ang proper word daw dyan ngayon, nakakatanda elder. Hindi daw senior, hindi daw... But anyway, nakagawian na kasi na senior mga nakakatanda na kinausap ako at sabi nila, kung tulungan mo naman kami, 1-2 lang kada buwan yung sahod, ang pensyon namin sa SSS. Then nagulat talaga ako. 1,200 kada buwan. Saan naabutin yun? Wala ka talagang dyan. Maintenance pa lang kulang na Correct. So that's why I filed the bill na 5,000. No? 5,000 noon ang increase. But syempre may lumalaban na ibang yung SSS ayaw, di ba? So di naman nila pera yun Di ko rin maintindihan kung bakit kumontra kasi nagpadala sila doon sa ng SSS noon na mababankrupt na nagpalabas din kami ng aming study na hindi mababankrupt. But anyway, kita mo nung tinaasan ng 1,000, sabi nga nila dati 500 pesos lang daw yung increase sa SSS, mababankrupt nagtaas ng 1,000, hindi naman sila na bankrupt, diba? I mean, anyway, naging na lang yan, 2,000, 2,000 dagdag sa SSS pension. Yun, ayaw na namin bumaba sa 2,000. Basta ipasa niya, pumasa naman. So, sabi nga, pumasa siya sa House, later on, pumasa sa Senate. Kaya sabi nila nung final ko yung 2,000 pesos dagdag sa SSS pension, sabi nila, Neri, 200 pesos lang hirap tayo iakyat yan, 2,000 pa kaya. Parang yan ang suntok sa buwan, sabi nila. Sabi ko, paano ka naman? Paano ka tatama kung hindi ka susuntok kahit matama? Paano masuntok ang buwan kung hindi ka susuntok o nasuntok? Di ba? Pumasa. Di ba? Ganun lang talaga yan. Ito. PhilHealth. Kasi hindi nila akalain na kapag kukontrahin mo yung plano na kukunin ng finance cluster ng Marcos Jr. Administration, yung sabi nila sobrang pondo ng PhilHealth. Pero naghain ang bayan muna ng petisyon sa Supreme Court na nanalo. Yeah, well, actually pending ngayon yan. Pending pa ngayon yung petition na yan. At may oral arguments kami sa February on these unprogrammed funds. Kasi tingin namin hindi maganda yung nakalagay sa budget na unprogrammed fund. Pero alam mo, yung petition na yan, as early as last year, kinwestiyon na namin, una muna, ang Presidential Certification of Emergency. Lahat ng mga batas na questionable, sinicertify kasi na urgent ng Presidente. Kaya nababypass niya ngayon yung first, second, third reading. Nakakalusot yung mga, later on, magugulat na lang ang senador, hindi namin napansin yan. Kasi minadali nyo, kasi certified urgent. Kaya kini-question namin yan. Doon sa unang kaso last year, na dapat ang presidente mag-issue lang siya ng certification kung talagang totoong may emergency. Otherwise, short circuit mo lang ang deliberasyon sa Kongreso. Hindi yan dahil sa katamaran, kundi talaga meron silang plano. Pinatago. Yung pondo. Correct. Kaya sabi namin, ngayon, budget is certified urgent. Bakit? Ang nakalagay sa Constitution kasi importanteng maglabas kaagad ng batas. Yun nakalagay sa Constitution. Sabi ko, ba't mo i-certify ang budget? Kahit i-certify mo September, hindi pa yan magiging batas until January. So, ba't mo minadali? Kita mo, minadali nilang budget. Certified urgent. Tapos,
ni Honey Ho, bigla tayo nakarinig na, uy, ngayong December na narinig, uy, na zero budget pala si PhilHealth. Uy, tinanggalan pala ang DepEd. Yan ang nangyayari sa certification of emergency. May pumunta dyan sa usapin ng budget na yan. May komento. Pinagtatanggol yung budget bayan muna. Yung budget ng PhilHealth para ibayo pang makatulong doon sa mga benepisyaryo niya dapat. Yeah. Pero masasabi niyo gumastos ang PhilHealth ng 128 million na Christmas party. Yung PhilHealth na yan, pumupuro din yan. Hindi ibig sabihin na gusto nating ayaw nating kunin. Bawasan. Kasi ang pinaka-problema ko sa PhilHealth ganito, kukunin ang pondo, gagastusin sa program funds, mga kalsada na walang patunguhan, mga tulay kahit walang ilog. Ano na lang yan, of course. Exage. But ang punto nangyayari talaga. Ang punto ko, mga infrastructure project ng kung sino-sinong politiko, kukunin mo. Kung doon mo lang naman pala gastusin, di sa PhilHealth na, di ba? That's the first. Pero PhilHealth ka, ang dami pa naming binibira na bayan muna sa PhilHealth. Kasi, kadami-dami niyang pondo, ang liit-liit ng counterpart niya lagi. Marami pa siyang serbisyo medikal na hindi niya kino-cover. 100,000 ang gastos mo sa ospital, ilan lang i-cover ng PhilHealth. So, sabi namin, ito isa pa ng PhilHealth. Ibig sabihin na, sinasabi namin, wag kunin yung pondo mo at dalhin sa kung anong proyekto. Ang punto, kung nandyan sa yung pondo, gamitin mo sa tama. Yun naman ang punto namin dyan. Tapos yung storya ko na ikaw ang quoted, pero statement ito ng bayan muna, pinagbabawas ang budget ng social services, health, education, and others. Pero yung confidential and intelligence fund, nagpatuloy pa rin. Yun ang una naming petition last year. At hindi lang yan last year. Mula pa yung kongresista ako, binibira na namin na bayan muna yung confidential fund. Kasi, anong kiber? Ano ba sa Tagalog ba yung kiber? ano bang karapatan ng isang civilian agency na magkaroon ng confidential fund? May paimbestigahan ka? O di, presidente ka? Bakit mo kailangan ng confidential fund? Lumaki yan ng gusto panahon ni President Duterte. Bakit? Anong kailangan mo sa confidential fund? May paimbestigahan ka? O di bigay mo sa army, may intelligence ang army, may confidential fund, di ba? O yung police, o yung Navy, o yung Air Force, o yung NBI. Ang kamangha-mangha. Ang daming pwede mag-imbestiga dyan. Bakit ikaw? Anong alam mo? Anyway, ituloy ko dun lang sa petition namin. Kasi yung una, sa petition namin last year pa, dapat sasabihan ng Korte Suprema ang Presidente na huwag mag-issue ng certification of urgency kung walang emergency. I-define niya emergency. abusado kasi. Yung second, hindi lang naman si President Marcos, President Duterte, lahat ng mga presidente mo, ginagawa nila yan. Naabuso na talaga yung poder na yan. So, yung pangalawang sa petition namin, hindi lang doon sa presidential certification na dapat utusan ng Korte Suprema ang executive na huwag ka naman mag-issue ng certification kung wala namang emergency. Kung COVID, yan, pwede ka mag-certify. Pero kung budget isi-certify mo, kahit anong certify mo dyan, hindi yan magiging batas until January 1 of 2025. Hindi siya effective na batas. So, really, sana maano na yan, ma-stop na yan para na magkaroon ng oras ang Kongreso na debatihan, scrutinize, pag-aralan ang lahat ng bills. Hindi yung nalulusutan ka dahil na short circuit ng presidential certification. Pangalawang punto dun sa Korte Suprema, BICAM. Last year pa kami bumibira sa BICAM. Sumikat na ngayon ang BICAM, pero last year pa ang bayan muna, sinasabi na namin, ang BICAM na yan, umaabuso na yan. Kasi, ang BICAM, nagmi-meet sila to harmonize yung version ng House at version ng Senate. Siguro may mali, may hindi nagkatugma, i-harmonize nila yan. Sige, nandiyan kayo. Pero i-harmonize nyo lang, hindi magkatugma. Yung BICAM, lumulusot ang nag-iimbento sila ng bagong provision, item, na wala dun sa House, wala sa Senate. Ay, anong hina-harmonize nyo? Siyempre, nagre-report ang daw ng
ng kaganapan sa House, ng political stories. Yung matagal na ipinaglaban ng kahit hindi lang makabayan, meron ding mga ilan-ilan na mga congressman na pinaglaban successfully sa House of Representatives na wag nyo na lagyan yan because it's unconstitutional, it's legal, it's obviously for corruption, mga ganun-ganun. Na ibabalik nila sa BICAM eh. Yan pa yung pangalawang sakit. Unang sakit ng BICAM, i-insert sila ng hindi alam ng lahat. At yung pangalawang problema sa kanya, nababaliwala lahat ng debate. Kasi ganito naman yan. Kaya ang session ng Kongreso, public yon para marinig ng publiko ang debate, para may chance ang minority o opposition na magkilatis at mag-criticize. Pero dahil sa BICAM, walang kasi, sige, magdebate kayo dyan. Anyway, pag BICAM, ibabalik na naman namin yan eh. Di baliwala, why are we even debating? Di pasa na lang natin, doon na lang tayo magdebate sa BICAM kung ganun palang gusto nyo. That's the second. At yung third, sikreto. Alam mo yung BICAM na yan, very secret yan. Hindi yan basta-basta may manakaalam. In fact, hindi alam ng 90, if I may, 98% ng congressman o 98% ng senador, hindi alam mo yung nangyari dyan sa BICAM. Ginugulat na lang sila ng BICAM report. Alam mo naman sa BICAM, ratification. Bulaga. Pero ang point ko, ang hiningi namin sa Korte Suprema noong una, ang BICAM dapat public. At hindi siya dapat hinuhold sa mga hotel, sa mga mamahaling hotel. Magbabayad pa ang publiko. Mabuti kung cheap yan. Mahal. May opisina naman. Correct. Kalaki-laki ng House of Representatives. Wala nang session yan. Yung BICAM na lang. O di, doon kayo hindi naman malaki ang BICAM. O kaya sa Senate, kung gusto nyo, these are government offices. Walang gastos. Pipili kayo ng mamahaling class na mga ano ba yun? Manila Golf Club or ano ba Manila Polo Club doon? Hindi ko alam kung ano, basta hindi makapunta doon yung ordinaryong tao. So ang pangalawa, utusan na present ang media at ang publiko manood sa BICAM. Pangatlo, dapat may transcript. Walang transcript yung BICAM. Wala nakakakita ng transcript. Hindi mo alam kung sino nagpasok ng ganito, sino nag-insertion, sino ang nag-recommend ang PhilHealth, kukunan mo, dadalhin saan program. Hindi mo alam yan. Hindi malalaman yan. Ito sa mga hearing-hearing na naglalabasan yung corruption, confidential intelligence fund, o kaya yung mga unprogrammed funds sa ilalim ng mga line agencies. May mga senador na sponsor ng budget ng isang agency, maangan pagkatapos imbestigahan. Kasi nga, ngayon ko lang nalaman, wala naman palang transcript. Walang transcript. So pwede maangan yung mga senador. Well, technically, pag bumoto sila sa budget, ba't ka bumoto? Kung mayroon palang kababalaghan, ba't ka bumoto ng yes, di ba? Kaya, yung makabayan sa House, and I think, si Coco Pimentel, may mga nagno-no naman sa... Mangilan-ngilan. Pero, hindi mo rin masisi minsan, kasi ang BICAM report, ano na lang yan bubulaga na lang sa'yo, ngayong araw, aprubahan nyo agad. So, hindi mo na maaral ng gusto. Katulad nung nangyari last week, di ba nga pinapa-approve na yung budget sa House of Representatives? Parang 2 hours lang natanggap. Correct. Approve agad. Oo, tapos pinapa-approve na kaagad. So, ang makabayan na representatives manifested na, wag naman ganon. Correct. Kasi ugali ng makabayan, di ba? Kahit ganyan kakapal yung dokumento na yan, at least yung babasahin. Babasahin namin yan. Ang mga legislative staff ng makabayan, kahit sa amin sa bayan muna, talagang pagpuyatan nyo yan hanggang gabi, basahin nyo yan. Itong problema nila, in-approve nila last week, kailan ba sila mag-e-end? Sa 20 pa, di ba? Bakit nyo minadali last week? Pwede naman pala today nyo i-approve ipabasa mo muna sa mga kongresista ang BICAM report ng isang weekend. Yun na nga nangyari. Di ba? Na hindi nasilip nung araw na pinapa-approve yung budget sa House. Correct. Ang laki, bilyon-bilyon ang bawas sa social services. Correct. So kung hindi nila minadali, di sana nabago ba? Na solusyonan. Ngayon, ang problema nila, in-approve na ng both houses. So, may nagsasabi, hindi, ibalik yung BICAM, ibabalik mo na naman na hindi ko alam kung paano gawin yon.
sakit sa ulo. Bakit nyo minadali in the first place? Aber? Sa madaling salita, yung palang pagboboto, mas madalas ng bayan muna and other makabayan na party lists doon sa mga budget. Bakit kaya no ng no itong mga ito? Correct. Kasi Kasi hindi pwede. nire-release pala. Oo. Sa una pa lang, magno-no ka na talaga kasi may mga cuts na talaga dyan sa normal na debate. Pangalawang no mo, may mga ini-insert ang BICAM na hindi mo narinig sa debate. Na ni Hani Ho, wala ka. Ay, ang PhilHealth na yan, wala yan at all sa debate. All throughout the so many months ng budget debates, pinasok lang yan sa ending ng BICAM. So, if only because hindi mo alam anong implikasyon nito, you're forced to say no, di ba? No, bakit naman ganon, di ba? So, mabuti nga kung mayroong mga katulad ng bayan muna dyan na bago nila mapasa ang batas, medyo sangkatutak muna na kilatis yon. Or baka naman, maharangan pa namin yung pagpasa ng isang kontra mamamayan na batas. So, that's the function. Katulad nung doon muna tayo sa success stories. Bayan muna has led the petitions and the struggles against yung mga spurious, walang katarungan na pagtataas ng paniningil sa kuryente, sa tubig. Alam mo, bakit ang bayan muna lumalaban sa loob ng Kongreso, nagrarally pa? Kasi sinasabi nila. Prinsipyo na yan namin sa bayan muna na ang laban ng taong bayan ay, alam mo, minsan sa Kongreso, minsan mananalo ka. Pero malamang sa hindi, kukunti lang naman yung katulad ng bayan muna dyan. Kalakan matatalo ka doon sa boto Hindi, kasi may super majority sila Sa korte naman, siyempre, hirap din dumaan ka sa kailan po ng abogado, dadaan ka pa sa judge, sa justice, mahaba pa. So, may panalo rin kami dyan minsan sa korte. Pero, hirap kaming manalo din dyan. Pero, so, ang sabi ko, hindi lang sa kongreso ang laban, hindi lang sa korte, kundi pati na rin sa kalsada. At yung malalaki namang tagumpay ng taong bayan sa kalsada niya na ipanalo EDSA 1, EDSA 2. Yung laban sa pork barrel noon, malaking rally din yon. Yung mga ganon. So, yan. Hindi naman kami mag-default sa any of the arenas, korte, kongreso, kalsada, nandun kami palagi para ilaban yung issue ng mamamayan. At saka mas nakakapag-participate ang karaniwang mamamayan sa kalsada. Correct. Kasi yung kongreso, kasi dadaan ka kay Kong Ang korte, dadaan ka kay judge, di ba? Yung kalsada, it is an arena na hawak ng taong bayan wala na silang dadaanan pa sila mismo yun So, that's very important na laban. So, yun ang mas tunay na arena ng demokrasya. Well, lahat ng arena na to dapat kung pro-people, yun ang esensya niyan. Ito lang sa korte, alam mo, bihira kami nanalo, pero may mga panalo. In 2013, 2014, yung mataas na singil sa kuryente ng Meralco. The longest TRO yun. 7 taon nata na TRO yung mataas na singil ng Meralco So, very proud ang bayan muna sa mga ganong achievement. Recently lang, ang bayan muna bahagi ng marami namang petitioners laban sa Maynilad at Manila Water na kung saan ang corporate income tax pinapataw pala sa atin. Sabi namin, kaya nga kayo nagkaroon ng income tax kasi may income kayo sa amin. May income na kayo na bilyon-bilyon sa amin. Pati yung tax ng income nyo, kami pababayad. Ayun, nanalo doon. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng ipataw ng isang public utility katulad ng Maynilad at Manila Water yung kanilang corporate income tax at illimited sila sa 12% RORB. Formula yan sa kita. Hindi kayo lalampas sa 12%. So, ang tamang-tama dito sa vlog na to, gusto ko rin sabihin sa mamamayan ng iba't ibang probinsya, yung decision na ito applicable sa inyo, sa probinsya nyo. Kaya tanungin nyo ang inyong prime water, halimbawa, prime water dyan, tanungin nyo, pinapataw nyo ba sa amin yung inyong yung inyong corporate income tax? May decision na dyan. Kasi may decision na dyan. At kung pinapataw nila, pwede silang kasuhan based on the decision sa sinabi ko bago lang. Pwede bang mag-demand sila ng reimbursement?
Yes, well, ang bayan muna, we're asking for reimbursement sa kaso na yon. Ang sabi ng Korte Suprema, unfortunately, tama kayo, hindi dapat ipataw, pero yung napataw na sa inyo noon, previous to the decision, hindi nyo na ma-refund yon. So, plano nga namin sa bayan muna, mag-petition kami na Habulin pa. parang habulin ba na i-refund ng Manila Water at kahit sino pang ibang mga like say Prime Water na nag-impose ng corporate income tax, dapat i-refund nila yon kasi hard-earned money ng taong bayan yon na binayad doon sa isang walang katorya-torya na bayarin sa tubig katulad ng pagbayad ng income tax nila. Pagsasamantala naman na yun, Neri, kasi nga parang lagaring hapon. Kumita na sila, tapos kikita pa rin. Correct. Maganda yon, lagari. Kita ka na. Yeah, so... Kada hagod nila may kita, paano naman tayo? Correct. So... Naalala ko kasi, nung estudyante tayo, Neri, yung mga panahon kasi na yung privatization campaign noon ni Presidente Fidel Ramos, lahat na privatize. Ang ipinangako kasi sa atin noon, pa-privatize ang Napocor, etc. etc. Kaganda ang serbisyo. Mumura kung papasok ang mga kompetisyon. Wala. May nangyari. Sabi na nga dati, papasok ang petition. Kaya mag-oil deregulation law, bababa ang presyo ng gasolina o crudo kasi magko-competition. Wala, hindi bumaba. Mag-ipira tayo, bababa ang presyo ng kuryente. Wala. Kaya no ang posisyon namin dyan sa bayan mula pa yan noon. Kaya no kami ng no. In the end, overwhelming majority sa kanila nag-yes. Sinong tama? Tama kami. No, kasi ang ipira, hindi nagpababa ng presyo ng singil sa kuryente. Ang oil deregulation law, hindi nagpababa ng singil ng presyo ng gasolina. O yung sinasabi nila pag-privatize ng mga water districts, hindi nagpababa sa presyo singil sa tubig. So, sa amin, gobyerno dapat ang umahawak ng pinaka-importanteng industriya natin katulad ng public utilities. Ano bang public utilities, Raymond? Apat yung major na banggitin ko, tubig, kuryente, komunikasyon, transportasyon. Gobyerno dapat ang hawak niyan. Pag pinrivatize mo yan, kawawa ka talaga. Kasi, pag private na yung nagpe-provide ng tubig, kuryente, di yung unang interest dyan, tubo. Public service is just an afterthought. Kaya nga, public utility ka nga, you're supposed to provide public service, not profit. So anyway, privatization, matagal na nilang ginagawa at sinasabi yan, matagal na rin namin sinasabing walang mangyayari sa privatization, tingnan nyo ano nangyari. Totoo yung sinabi namin noon, lahungkag ang privatization at lalong nalugmok sa kahirapan ng taong bayan. Balik nga tayo doon sa inyo sa Bacolod ba? Yung Basiwa ba na privatize na Privatized. tawag dito, yung napunta sa Prime Water. Yes. Umitim ang tubig nyo. Correct. Crime water nga tawag doon sa Bacolod eh. Napunta sa crime water. So, anyway, yung last na point ko, kasi kanina, alam mo, dyan kami siguro, ang plataforma ng bayan muna kasi ngayon, una, taas ng sahod, 1,200 pesos kada araw sa lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas. Yung pangalawa, yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Yung isang panukala, kasi marami namang kandidato dyan, sabihin nila, kami para sa mataas na sahod, anong konkreto yon? Sa amin, sabahin mo na, konkreto. Baliwalain yung regional wage boards. Tanggalin na yan, national minimum wage tayo. Ilang dekada na yung nagpapahirap sa manggagawa di ba? Correct. Yung pangalawa, yung baba ng presyo. Lahat naman ng kandidato, baba ng presyo daw sila. Tanungin kaya ng taong bayan. Yung 20 per kilo. Tanungin kaya ng taong bayan yung kandidato, anong plano mo? Paano ibaba ang presyo? Di ba? Kami sa bayan muna, tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Pag tinanggal mo 12%, bababa ang tubig, kuryente, langis. Lahat ng produktong gumagamit ng tubig, kuryente at langis, bababa din. Di ba? So, pangalawa, yung unbundling ng oil prices. Alam mo, gusto kong mag-devote ako ng 2 minutes dito, 3 minutes. Mayroon bang nag-overcharging sa presyo ng gasolina? Wala. Bakit? Kasi hindi natin alam kung magkano ang production cost.
Malalaman mo lang na nag-overcharge siya kung alam mo, halimbawa, ang presyo ng kada litro ng gasolina ay 30 pesos. Tapos sinisingil mo kami ng 60, overcharging ka, dinoble mo, di ba? Pero hindi mo alam ang production cost eh. Kaya kahit na 70 pesos yon, overcharging ba yun? Kasi hindi Ay, mo alam ang cost. Yung, di ba? yung si Tenta na yan, nangyayari yan sa liblib na lugar. Yes. Pero ang point ko doon, kay 50 lang yan o 70 yan, dapat alam natin ang production cost. Kasi kahit 40 pesos lang kada litro, kung ang production cost pala dyan 10 piso, overcharging yung 40, di ba? Yun ang point ko. Bakit hindi natin alam ang production cost? Kasi hindi unbundled ang prices ng gasolina. Ano ibig sabihin ng unbundled? Matagal na laban ang taong bayan sa Meralco yon. Unang panahon, sinasabi na ang Meralco unbundled, nagugulat kami sa singil sa kuryente. Ang mahal. Saan ginastos to? Bakit? Inutusan ng Korte Suprema ang Meralco na mag-unbundle ka. Sabihin mo kung saan. Distribution, generation, transmission, environment, o kung ano Diyan pa natin man. na-discover yung system loss nila eh. Correct. Na sa atin din siningil eh. Correct. Oo. So, at least na-unbundle yon. Kaya, pag may mga tinatago silang singil, systems loss, may di mabisto mo kasi naka-unbundle. Ang gasolina, wala. Pag tumaas sila ng presyo ng bilhin, sabihin nila, international price kasi tumaas. Pero, ito yung deep views dito ang mga oil companies eh. Ang buong 1 litro, dalawang component ng gastos, international at domestic. Yung international, yun yung presyo sa International Dubai, market. international price. Singapore. Tapos, yung freighting mo, yung insurance mo, pag-land mo sa custom, yung tax mo. That's half. The other half, hindi nakaalam. Yung international, alam na. Yung domestic, hindi alam. Mula sa puerto, ilagay mo sa tanker, dalhin mo sa oil depot. Tapos oil depot, dalhin mo sa gasoline station, magkano ang cost niyan? Advertising, magkano ang cost? Sahod mo sa executive mo, magkano ang cost? At kung ano-ano pang pagkakagastusan dito sa domestic, wala nakakaalam niyan. So, siyempre, hindi nila honestly. Sa Kung hindi amin, sila overpriced. Kasi ako, kung tansyahin ko yung tingin ko yung total cost ng international landed cost at nung pati domestic cost, tansya ko lang. Kaya tansya, ay hindi nila sinasabi kung magkano ang cost sa domestic eh. Tansya ko siguro 42 pesos, 38 to 42 pesos kada litro. So, kung 38 pesos kada litro, ibenta nila sa atin ng 60 pesos, sobrang ganid yun. Gumastos ka kada litro ng 38 pesos, ibenta mo ng 60 pesos. May ano. Kaya ang hinihingi ng bayan muna dyan. Excise tax pa. Hindi. Ibig ko lang sabihin, yung sa part company na yan pa lang. ng domestic. Freighting, tanker, dalhin sa tax, kung ano man yung tax nilang binabayaran, advertisement, sahod sa executive, sahod sa empleyado, whatever. Lahat yan, tansya ko 38 pesos per liter to 42 pesos. Binibenta nila ng 60. O di, so ang pinatong nila from about 20 pesos per liter, ay ganid yun. Overcharging, overpricing yun. So, ngayon ang demand ng bayan muna. Ang terminal muna sa Tagalog niya, tubong lugaw. Tubong lugaw. Hindi, klaruhin ko, ang demand ng bayan muna, tulungan nyo kami dito sa lahat ng nakikinig. Mag-demand tayo na i-unbundle ang oil prices. Sabihin nyo, huwag kayong mag-quote na international price kasi isang bahagi lang yan eh. Kaya, pati DOE, pati gobyerno, tagaman sa bato. Hindi alam ng DOE kung magkanong total cost ng gasolina. Tanungin nyo sila. Lahat ng medyang nakikinigan, interviewin nyo ang DOE. Alvin El Chico. Interviewin nyo DOE. Magkano bang cost ng 1 litro ng gasolina o ng diesel? Hindi masagot yan kasi hindi sinasabi ng oil companies magkano yon. The moment na malaman natin yon, pwede na ngayon tayo magkaso ng overpricing. Kasi malalaman na natin na ang baba-baba pala ng ginagastos nila kada litro ng crudo, pero limpak-limpak pala na presyo ang sinisingil nila. Imagine po natin kung malaman natin kung kailan nag-overprice sa presyo ng crudo, gasolina, gas panluto.
Di ba? Pag ginawa natin yan bababa talaga ng presyo ng gasolina at ng diesel. Kasi mahiya 42 pesos ang gastos namin. Sige na nga, benta na nga lang namin ng 48 para 6 pesos lang kada litro. Actually, 6 pesos, tubong lugaw na yan. Malaki na. Malaki na Sa yun. totoo lang, sa gasolina, at 10 cent increase daw, billions yan sa kanila. 10 cents na kita nila per liter. Billions daw yan eh. So anyway, yan ang isang issue. Minsan umaabot ng 2 piso ang per litro. Kung yung concrete na ano namin, pag gusto mong pababa ang presyo, paano? Yun ang bayan mo na. Very concrete. Tanggalin ng VAT sa kuryente, tubig at langis. I-unbundle ang presyo ng crudo at gasolina. Very simple. Pero we've studied it, na-aral namin yan. Hindi kami pareho ng kung sino-sinong kandidato dyan na para ako sa mababang presyo, para ako sa track record. Yan siguro ang kinaiba ng bayan muna sa kanila. May track record kami na nilaban namin to. Sila, baka May track record sila. ng tagumpay. Gaano makahirap. No, ako, kay tagumpayan o ano pa man, basta laban. Ang problema ko, yung kandidato na para daw siya sa mataas na sahod, 3 taon, hindi siya narinig. Wala naman siyang sinabi hinggil sa sahod. Ngayong eleksyon, sabihin niya, para ako sa mataas na sahod. Anong track record mo? Kasi madali lang mo umbento ng plataforma eh. Di ba? Lalo sa mga panahon katulad ngayon. O sabihin mo, pag manalo ako 20 pesos ang isang kilo ng bigas. O paano mo gawin 'yon? Aber, 'yun ang tanong dapat na importante doon. Konkretong halimbawa kung paano nila gawin yung pangako nila sa eleksyon. Sige. Doon na muna natin tapusin. Napakahabi na ng ating pinag-uusapan. Pero ano ang number ng bayan muna sa darating na halalan? Alam mo, sabi, kanina nga napunta ako sa HQ namin. Ano pala kami? Ano nga ba? 5-9. Block 35, lot 24, 59. 59 ang, yun ang, komplikado pa. Pero 59 ang aming number sa balota. So, katulad ng edad ko ngayon, 59. Hindi. Totoong 59 ka? Pagbigyan mo naman ako, Pasko ngayon, ikaw naman, konti lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Tanggapin mo na muna na 59 ang edad ito ko. nga. Di may naglagay din. Kabe-birthday ko lang din. Magkasunod tayo 4 and 5 eh. Sagittarius ka rin pala. Oo. 4 ka, di ba? Oo. 5. Ako. 5 ka pala, okay. Yung ginamit na candle doon sa kuwan mo na 5-9. Oo. Ginamit din sa akin. Ago. Tumanda ako. So, yeah. So, 59 kami sa balota. Amo na ang kung mga Bisaya, mga Ilonggo, amo nang bersubong sa balota. May tono na yung Ilonggo. Nang gikan sa Mindanao, sa Visayas, mao nang among number karon. Kunya, difficult ang numbers kasi I always wanted na tanggalin yung numbering. Gusto ko, kung anong pangalan mo, yun yung order mo. Para pag ikaw ay bayan mo na, mahanap mo sa letter B. Pag ikaw namang Gabriela, di puntahan mo sa letter G. Ito nga yung number, nag-jumble-jumble na. Kung wala kang pera, ikaw party list, wala kang pondo, hindi ka makapag-advertise na number 59 ka sa balota. Wala ka, tapos ka. Ito naman si walang kakwenta-kwentang party list. Ang daming pera. Ulit-ulitin niya lang, number ganito kami. Yan ang iboto ng tao, yung paulit-ulit na number. Sabi kasi ng COMELEC, alam mo kasi ang mahirap, may mga nag-AAA, 1AAA, bahala sila, pagbigyan nyo yon. Sige na. Hindi naman iboboto ng tao yun just because nauna siya doon, 1AAA. Sino bang boboto sa AAAA? Kung ordinaryo kang botante. Kaya sabi ko, hayaan nyo na yung random. Pabayaan nyo na yon. Let us battle according to our track record. Ang problema kasi, sa iba, wala silang track record, number, in-advertise nila, binoto sila. Pero bayan mo na, kung may track record ka, hahanapin ka ng tao sa letter B. Di ba? So, anyway, nandiyan na yan. Dugo at pawis ang puhunan sa pangalang yan. Correct. Anyway, nandiyan na yan. May number. So, we have to, ang problema nga lang sa mga mahihirap na mga kandidato, katulad ng bayan muna, hindi kami makapag-advertise ng marami
na number 59 kami. So talagang hanggang ano na lang kami, kung ano mang maabot namin to explain our number. Like and follow the Bayan Muna Podcast. Magsisimula na po tayo hanggang katapusan ng eleksyon. And even beyond, kasi nag-uusapan naman natin dito eh. Hindi lang naman yung eleksyon eh, kundi isyong pambayan. Christmas message. Well, ang Pasko ay, alam ko, mahirap ang buhay ngayon. Mataas ang presyo ng bilihin, mababa ang sahod, kurap dito, kurap doon. Pero ito naman sigurong essence, no? Ang essence naman ng Pasko ay ang pagsama-sama ng mga pamilya, pagsama-sama ng community, at pagmamahalan, kasama yan sa ano ng Pasko. Ang gusto ko lang idagdag, pagmamahalan sa isa't isa at sa pamilya, at pagmamahal din sa bayan. Kasama rin yan sa diwa ng Pasko. So kung anong tingin natin na makakabuti sa komunidad natin at sa bayan natin, sana ipagpatuloy natin gawin yon. Kung nagbibigay tayo ng konting handog sa ating mga mahal sa buhay, konting handog din sa ating bayan sa panahon ng Pasko. Kung ano man ang makontribute natin sa laban ng bayan para sa pag-unlad nito, sa laban ng bayan para sa tunay na kalayaan, sa paglaban ng bayan para sa demokrasya, ay iyan ay handog natin sa Paskong ito. So, yun siguro ang brief message ko. Hindi porket mahirap ang buhay, hindi na natin gawin ang isang pinaka-esensya ng Pasko, which is yung pagmamahal. Pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa mamamayan, at pagmamahal sa bayan. Maraming salamat. Merry Christmas. Maraming salamat, Neri.